na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, "Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, "Humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe na kung liliwanagin ay sino." Siya nga'y humayo, naghugas at nagbalik na nakakakita. At ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, "Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos?" Sinabi ng mga iba, "Siya nga." Sinabi ng mga iba, "Hindi. Kung di nakakamukha niya." Sinabi niya, "Ako nga." Sa kanya nga'y kanilang sinabi, "Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata?" Sumagot siya, "Aking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, 'Humayo ka sa Siloe at maghugas ka.' Ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin." At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon siya?" Sinabi niya, "Hindi ko nalalaman." Dinala nila sa mga Fariseyo siya na nang unay bulag. Araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseyo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, "Nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at naghugas ako at ako'y nakakakita." Ang ilan nga sa mga Fariseyo ay nangagsabi, "Ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabath." Datapot sinasabi ng paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan, at nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, "Ang sabi mo tungkol kanya, na siyang nagpadilat sa iyong mga mata," at kanyang sinabi, "Siya'y isang propeta." Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila na sinasabi, "Ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano ngang nakakakita siya ngayon?" Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, "Nalalaman naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Datapot kung paanong siya'y nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya." Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo, ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag, at sinabi sa kanya, "Diyos, nalaman naming makasalanan ang taong ito." Sumagot nga siya, "Kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako." Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata?" Sinagot niya sila, "Kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya?"
at siya'y kanilang inalipusta at sinabi, "Ikaw ang alagad niya, datapot kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, datapot tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, "Narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan, at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata." Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapot kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung taong ito'y hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, "Ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin?" At siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila, at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, "Sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos?" Sumagot siya at sinabi, "At sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Siya'y nakita mo na at siya nga na nakipagsalitaan sa iyo." At sinabi niya, "Panginoon, sumasampalataya ako," at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, "Sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag." Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, "Kami baga naman ay mga bulag din?" Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mga bulag ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapot ngayo'y sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan."